Mga pag-ulan inaasahan na iiral, especially sa hapon sa extreme Luzon kasama ang Metro Manila ayon dito sa latest forecast natin ng rain and mean sea level pressure. Nabunsod pa rin ng frontal system sa hilagang bahagi o extreme Luzon. Patuloy na makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng extreme Luzon. Bagamat sa ibang nalalabi ng bansa, magiging katamtaman pa rin at may mga kalat-kalat pa rin pag-ulan, especially sa kalurang bahagi ng bansa. At sa buong bahagi nito ay katamtaman at maaraw at malinsangan pa rin ang iiral. At southwesterly na natutulak ngayon o dahan-dahang na itutulak na ng Julian Oscillation sa may bandang Indian Ocean, inaasahang mas maaga nating mararamdaman ang southwesterly trade wind bago magkatapusan. At Tropical Cyclone Genesis this week, tatalakayin natin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, May 13, 2025. Ang oras nating boss may umaga ay alas 9:38 na ng umaga. Patuloy pa rin ang maulan at mga localized thunderstorms na umiiral pa rin dito sa bahagi ng extreme Luzon at makikita natin ay malawak ang 103 lightning strikes ang kasalukuyang na-detect ng aking lightning detection system sa Caloocan. At mas marami yan sa extreme Luzon pa rin. At makita natin kahapon hanggang sa tayo inulan sa Metro Manila, grabe ang naging mga localized thunderstorms natin, lalo na sa bahagi ng Luzon. Which is hindi po tayo nagkamali ng forecast nung isang araw na inaasahan nga po sa hapon o sa gabi ay raratratin tayo ng mga pagkulog at pagkilat na may kasabang malawakang ulan sa hilagang bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila. At hindi naramdaman yan sa Visayas at Mindanao. Dahil ang mas mataas ang saturation dito, dala pa rin ang frontal system nga po na umiiral. Kung i-reviewin po natin yung ating huling recorded na localized thunderstorms in past 24 hours, yan, aktibo po yung aking lightning detection. At mula kahapon po ay starting 9 o'clock pero mas marami pagsapit po ng bandang alas 11 ng umaga at dumami ito. Mabot sa more than 500 lightning strikes. Yan, halos 450 lightning strikes ang nag-maximum yung whole stroke count. Pero yung detected lightning strokes sa amin ay around mga halos 50 o around 70 lightning strikes ang mas malapit na na-detect dito sa amin sa Caloocan. So most of mean ay within 5 km lamang basis dito sa pinaka mean line ng mula sa layo na aking lightning detection sensor sa Caloocan. So kung makikita nyo kahapon nagkaroon ng pagkulog at pagkilat sa may Bulacan, bandang Cavite, yan, inulan nga po una kahapon ang Parañaque and then pagsapit po ng magagabi na ay umabot na sa bandang Quezon City hanggang Bulacan ang mga pag-ulan na may kasamang malawakang pagkulog at pagkilat. Makikita sa signal count in past 24 hours, umabot sa mahigit 30,000 ang recorded o signals na detect ng aking lightning detection system. Ayan. So, yung mean signal sa amin sa Caloocan ay halos mga 8,000 lightning strikes ang most of detection. Ito yung overall kasi to. So, umabot ng more than 30,000. Ganyan po karami ang lightning strikes. Kasama yan yan ay magkakahalo na positive, negative, tsaka yung cloud to cloud at cloud to ground. Yan. Yun yung mga nako-compute dito. Pero most of cloud to ground, mga within 5 kilometers, around at least mga halos mga 50 or mga 70 lightning strikes po ang aktibo. Base dito sa detected strokes sa amin sa Caloocan. Ayan o. Ito yung mas darker na kulay. Ito yung most na nadetect ng aking lightning detection system. So halos mga 80 cloud to ground lightning strikes po yan. Pero overall more than 440 to 150 lightning strikes ang aktibo na cloud to ground ang tumatama. Kung titingnan natin yung locating stroke ratio sa amin sa Caloocan, mataas around 20 hanggang 35%. Mula yan kahapon ng umaga
At nagtuloy-tuloy yan hanggang alas 3 ng hapon at nagtuloy-tuloy yan hanggang kagabi. Yung percentage ng stroke ratio ay at least maabot ng 20%. So mataas yung naging ratio count. Northeast ang most of count visible base dito sa ratio bearing namin sa Caloocan. Pero nasa around 50% ang bearing ratio nito, yung most of visual. Pero kalamihan norte ang aktibong mga lightning strikes. So makikita po ninyo ay napakadami po ang naging lightning strikes ang na-record in past 24 hours sa amin sa Caloocan. So makiingat po ang lahat at lalo na ngayong araw ay tuloy-tuloy pa rin tayo makakaranas ng mga lightning strikes. Lalo na ngayong hapon o gabi, kagaya po yan kahapon at binanggit na natin yan sa ating forecast hanggang ngayong araw po. Within 24-hour period po yan. Ngayong umaga ay bahagyang nagbago po yung forecast ng pagiging pag-ulan. Didiscusin natin yan miyang konti. Sa ngayon ay aktibo pa rin ang ating lightning strike count. At sa aking recorded distance, minimum, kahapon 5 km at maximum of 3,240 km ang pinakamalayong na-reach na detection ng aking lightning detection system. So yung 5 km na yan, bandang Quezon City na yan, o dito sa may bandang Manila na, ang pinakamalapit na pagkulog. At dito rin mismo sa amin, nagkaroon kami ng malakas na lightning strikes. So, malinaw naman dito. Ngayong umaga ay ang pinakamalapit sa amin sa Caloocan, 214 km ang layo. So, malamang sa may bandang Extreme Nodo Luzon na naman yan. Ayan, ang pinaka-range. Pero sa may bandang West Philippine Sea to, o bandang pagitan ng West Philippine Sea at South China Sea ang nadedetect na aking lightning detection system within 214 km radius. Yun. Yung radius yan mula sa aking lightning detection system. So yan, yan yung medyo sana i-advance ng ni Pag-asa, yung may actual distance, may real-time burst. Wala kasing ganun si Pag-asa eh. Pinpoint lang ang pinapakita, tapos kasama pa yung cloud to ground. Sana yung cloud to ground lang, kasi yung cloud to ground kasi na lightning strikes, yun po ang pinakadelikado na kailangan nating namomonitor. Yung cloud to ground, wala masyadong problema yan dahil nasa area lang naman yan. Pero yung cloud to ground po ang mas dapat tinututukan dyan. Yan. Lahat ng nakikita ninyo dito sa aking lightning detection system, puro cloud to ground po yan ha. Naka-separate filter out na po automatic yung cloud to cloud para hindi masyado nakakalito. Ang importante lang naman kasi natin nakikita yung mga cloud to ground dahil yan po yung delikado na tumatama sa tao. So, at least nalalaman natin yung mas concentrated na mga lightning strikes sa area, gaya na lamang nito, dami niya, no? So, kung may mga mangingisda tayo dyan sa may bandang Ilocos Norte, sa may bandang Kanlurang Karagatan, layo-layo po muna dahil malawakan ang pagkulog at pagkidlat yan. Mahirap na po ang madisgrasya. Samantala, sa ating current condition so far, ay few clouds tayo ngayon. Pero gloomy at haze ang umiiral ngayon sa amin sa Caloocan. So medyo maaraw ngayong umaga dito sa amin sa Caloocan. Pero expected ang forecast, magiging makulimlim na naman yan bandang hapon at asahan na naman ang mga pagkulog at pagkidlat ha. Take note yan. So within 3 days po, ngayong araw ng Tuesday hanggang Thursday, partially cloudy daw ang forecast natin na may mga matataas na tsansa ng pag-ulan in 2 days. Ngayong araw yan hanggang bukas ng Wednesday. 100% chance daw ngayon, pero sa Wednesday 90% chance ang uulanin. Pero pagdating daw ng Huwebes, mga 20% daw o partially cloudy. So tingnan natin dahil nagbabago-bago pa naman ang forecast niyan within 6 to 12 hour period po. Sa last temperature na tala, naki-weather station kaninang 12:06 AM po, pinakamababa na ang 25.0 degrees Celsius na lowest temperature na naitala sa amin sa Caloocan. Kahapon, mainit pa rin ang naging temperatura o maximum air temperature namin. Umabot ang 35.6 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 2:09 PM bago kami nakaranas na ng mga makulimlim, especially bandang 3 PM po yan onwards. So, ibig sabihin, naging mataas pa rin ang aming heat index. Umabot ng 53.2 degrees Celsius ang graming heat index sa amin sa Caloocan. Umaga yan hanggang bandang alas 2 yan ng hapon. Kaya makikita nyo po yung ating heat index na report kahapon ay nanguna pa rin kami sa Caloocan. Pero kung titingnan natin sa ating forecast ng heat index ngayong araw, so sa ating heat index forecast ngayong araw, so far, wala pa kaming latest record sa aming weather station so far. Ayan, wala pa. So mag-update na lang yan maya-maya.
Pero inaasahan naming heat index ngayong umaga, aabot ng 35 degrees Celsius. Mukhang mababa extreme caution lamang kami na 35 degrees Celsius ang expected heat index namin ngayong araw. Pero aabot pa yan sa pinakamataas hanggang 43 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw yan ng hapon. Ayun kitang-kita dahil aabot ng mas mataas yung temperatura, 82% na may 32 degrees Celsius na outside temperature. So yan daw yung magiging forecast namin, aabot ng 43 degrees Celsius pa rin. So again, hanggang May 19 pa yan ay lagpas pa rin sa 40 degrees Celsius, aabot pa nga ng 47 degrees Celsius yung heat index. So mataas pa rin. Sa computed heat index naman ay Pag-asa kahapon, nangunguna ang Dagupan na naman na may 47 degrees Celsius na heat index sa Dagupan. Ayun 47 degrees Celsius at maraming nga umabot sa 45 degrees Celsius, kagaya na lamang ng maraming nagkaroon ng 45 Pero may 46 degrees Celsius sa may bandang Sangley Point, Cavite, 46 degrees Celsius. And then 45 degrees Celsius sa Infanta, Quezon. Meron ding isa sa Daet, Camarines Norte, may 47 degrees. So dalawa pala ang merong mataas na heat index, ang Lawag, Ilocos Norte at Daet, Camarines Norte. Parehong 47 degrees Celsius. Then 45 degrees Celsius na sa Legazpi, Albay. After ng 46 degrees Celsius sa Sangley Point, Cavite. Pili, Camarines Sur, 45 degrees Celsius din. At meron pang isa, ang alam ko tatlo yan na may 45 degrees Celsius. So mataas ang ating naging init mandaba kahapon. At base na rin sa computed ni Pag-asa. Pero dun sa record natin kahapon sa automatic weather stations, dito PD Pag-asa, hindi ang Dagupan ang nangunguna sa may pinakamataas na heat index. Yon. Ang Isabela pa rin ang pinakita kahapon na may pinakamataas na heat index daw kahapon. Ayon yan sa automatic weather station po. Hindi pa yan computed o hindi yan computed mula kay Pag-asa. Hindi gaya nito mano-mano na kasing kinocompute ito ni Pag-asa. So meron silang sariling systematic na heat index calculation. So hindi po ito dynamic, yung lumalabas na yan kada alas 5 ng hapon. Ang pinaka-dynamic kasi na binabasihan natin din sa heat index, yung automatic weather stations mismo nila. Dahil consider pa rin official yan, dahil ang automatic weather stations ay galing yan sa lahat ng automatic weather station sa buong bansa, galing kay Pag-asa din. So yan din ang ginagamitan natin na official tally. Kaya lang ang pinaka-official nila ay yung computed o mano-mano, hindi dynamic na computed na heat index. So ito pa rin ang masusunod, kasi yan yung ginagawa nilang pinaka-official tally araw-araw. Pero syempre ay gagamitin pa rin natin yung automatic weather station heat index nila, dahil ito po ang mas dynamic na galing mismo sa aparato ni Pag-asa nationwide. So kung titingnan natin yung heat index forecast sa iba't ibang bahagi ng bansa, unahin natin yung mga selected areas, especially yung Lawag, Ilocos Norte. Nasahan natin na 36 degrees Celsius ang kanilang heat index ngayong umaga. At aabot pa yan sa pinakamataas na hanggang 38 degrees Celsius ngayong 10 o'clock hanggang 11 o'clock AM po, extreme caution po. Mapapansin natin mukhang bumaba ito. Bumaba yung temperatura nila sa Ilocos Norte dahil nga po sa nagkaroon ng ilang araw na po na mga ulan o pagkulog at pagkidlat yan. So bahagyang bumaba yung heat index sa kanila. So good thing na rin yan mga folks. At sa bandang Tuguegarao naman ay 33 degrees Celsius ang inaasang heat index sa inyo dyan. So mababa. Pero mayang konti tataas yan hanggang 41 degrees Celsius. Mamayang alauna ng hapon na 41 degrees Celsius ang pinakamagiging highest extreme caution heat index ninyo dyan. So mga tanghali tataas muli yan. So iwasan po muli magbibilad. Pero dahil may forecast po na uulanin kayo dyan, baka bababa rin yan pagsapit po yan ng bandang hapon po. O medyo magiging kalmado ang inyong heat index kapag nakaranas kayo ng sunod-sunod na mga pag-ulan dahil sa frontal system. At sa may bandang Santiago naman, kung titingnan natin, Santiago, Isabela, ang heat index ninyo expected 32 degrees Celsius forecast, mababa rin pero tataas yan muli mamaya hanggang 41 degrees Celsius mamayang alas 2 daw yan ng hapon. So wag pa rin masyadong magbibilad ngayong tanghali hanggang mamayang hapon po yan. Sa bandang Dagupan naman, since nakaranas ng mataas na heat index sa recorded daw kahapon,
Heat index ninyo ngayong umaga ay 36 degrees Celsius, extreme caution. Pero aabot pa yan sa pinakamataas hanggang 42 degrees Celsius ngayong 12 o'clock daw ng tanghali. So magiging mainit pa rin ang inyong alinsangan dyan at heat index. At sa Central Luzon, sa Tarlac, expected 35 degrees Celsius ang inyong heat index dyan at inaasahang mas tataas pa daw yan hanggang 42 degrees Celsius. Danger ngayong 12 o'clock hanggang alauna yan ng hapon. Ayun, kitang-kita po. So magiging mainit pa rin ang inyong umaga hanggang ngayong tanghali mga folks bago tayo makaranas ng mga pagkulog at pagkidlat mamayang hapon base sa forecast. At mula naman sa bahagi ng Batangas ay makakaranas ng forecast na 38 degrees Celsius heat index kayo dyan, extreme caution. Pero tataas pa yan hanggang 44 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon po yan. Aabot daw sa 44 degrees Celsius ang pinaka-highest heat index ninyo dyan sa Batangas. So magiging maaraw at maalinsangan pa rin tayo dyan ngayong umaga hanggang tanghali. Sa San Jose, Occidental Mindoro, expected heat index sa inyo, 38 degrees Celsius din ang expected heat index ninyo ngayong umaga, pero aabot pa yun sa pinakamataas sa 43 degrees Celsius ngayong 11 o'clock AM hanggang alas 12 po ng tanghaling tapat po. So mainit din at maaraw dyan sa inyo. Iwasan din masyado magbibilad dahil napaka mainit. At balita natin ay napalitan daw ng base pa rin sa unofficial vote tally ng COMELEC. Mukhang naungusan daw ang kasalukuyang Cebu Governor diyan sa Cebu ng isang bagong contender. Tinalo daw siya ng bagong contender. Pero hindi pa yan official, pero lamang na raw kasi yung contender ayon sa huling record ni COMELEC. So sa inyo sa Cebu dyan, mainit-init ngayon ang inyong umaga tanghali habang umiinit ngayon ang ulo ng ating kasalukuyang Governor ng Cebu na nasa 40 degrees Celsius ngayon ang heat index sa inyo dyan. So tataas ma yan hanggang 44 degrees Celsius mamayang alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. So napakainit din ang inyong heat index dyan. Mataas, aabot sa 44 danger heat index. So kalma lamang dahil mainit ngayon ang ulo ng inyong gobernadora ngayon dyan. Dahil umano'y talo daw, nalamangan daw ng bagong challenger. So hindi natin alam kung bakit, ano ang nangyari, bakit 5 taon na kasing nanatiling naging gobernadora ang sa Cebu. Gwen Garcia yata yung pangalan ng gobernadora sa Cebu. So in 5 years mukhang ngayong taon yata siya tinalo ng isang bagong challenger pangaraw ata. Hindi ko kilala sino yung bagong naging challenger ni Gwen. So since sinalo siya, inaasahan natin magiging mainit-init ang inyong heat index ngayong umaga hanggang mamayang tanghali na aabot daw sa 44 degrees Celsius po. So kalma lamang sa mga nasa Cebu ngayon. At sa may bandang Davao City naman sa Mindanao, ang inaasahang heat index sa inyo dyan ay nasa 35 degrees Celsius po. At aabot pa yan sa pinakamataas na 39 degrees Celsius na heat index forecast mamayang alas 11 po ng umaga. So wala pa naman sa 40 pero extreme caution pa rin ang nakatatag, so wag masyadong pakampante. Expected naman na mauulan na naman kayo dyan pagsapit ng hapon. Sa Zamboanga Peninsula naman, sa Zamboanga City, expected heat index ngayon ninyo dyan, 36 degrees Celsius. Pero ang highest na aabutin sa inyo dyan maghapon, aabot ng 39 degrees Celsius. Ngayong 11 hanggang alas 12 yan ng tanghali. So mas mababa sa pating Mindanao pa rin ang magiging heat index ninyo. Magiging mataas pa rin sa ilang bahagi ng Visayas, Southern Luzon at extreme Northern Luzon. Bagamat nakakaranas tayo ng mga pagkulog at pagkidlat mula pa kahapon sa bahagi ng Northern Luzon area. Pero mataas pa rin ang forecast na magiging heat index natin. So wag pa rin pagkampante ngayong umaga at hanggang ngayong tanghali dahil asahan na maalinsangan at mataas pa rin ang magiging heat index natin. Samantala, kung tatabi naman natin sa PX Stream, in past 24 hours, nangunguna ang NAIA o Ninoy Aquino International Airport sa may pinakamataas na air temperature, 36.8 degrees Celsius, so halos 37 degrees Celsius ang grabing init dyan sa inyo. Halos mga pangalawa lamang kami sa Caloocan, na 35.6 degrees Celsius din ang naging init sa amin sa Caloocan. Mainit-init din po dahil sa halalan nga rin siguro. Sa lowest sa Petro sa Baguio, 17.4 degrees Celsius ang lowest sa kanila, almost stationary. At sa Inola naman, grabe ang naging pag-ulan sa Apari, mabot ng 270 mm o 217 mm ang total rainfall sa kanila. Sa amin sa Caloocan, inulan kami, yes, umabot ng 30.6 mm ang naging pag-ulan na may kasamang matititinding pagkulog at pagkidlat yan kahapon.
So, moderate to heavy rains ang inabot namin sa Caloocan. Hanggang gabi po yan. So, medyo good thing na rin po yan mga folks. At least inulan na kami sa Caloocan para naman maibsan ang total na init. At sa total may rainfall namin, umabot na ngayon sa total of 84.3 millimeters ang total rainfall namin. Way below pa rin kami ng mahigit sa 114 millimeters. So, way below normal pa rin kami kumpara sa different average ng 114.5 millimeters. So, supposed to be 279 dapat ang total. Pero yung difference average pa rin, kulang pa ng 114.5 millimeters para pumantay sa seasonal average rainfall for the month of May, mga folks. Southside humidity, mataas ang highly concentrated tayo. So, mukhang may mga tsansa pa rin tayo ng pag-ulan. Mataas ang forecast. 81% po. At hindi ito nagbago since last hour. Mataas naman ang ating atmospheric pressure. So, mukhang wala tayong localized thunderstorms ngayong umaga. 1,011 hectopascals po ito and steady ito since last hour. So, walang nakataas na forecast na may localized thunderstorms tayo. Mukhang naibuhos yata ng husto kahapon at kagabi ang mga pagkulog at pakidlat. Well, tingnan po natin. Sa high tide and low tide status, kasalukuyan pong maximum high tide tayo. Mataas ang sea level pa rin po. So, expected po yan na mga bandang hapon pa po yan magmi-minimum low. Bagamat kalmado pa rin ang ating karagatan, base na rin sa ating sea swell o ocean swell, kalmado naman. Yung stilis lamang ang maring pag-ingatan natin dulot ng gale force winds. Sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:28 AM. Inaasahan lulubog ito mamayang 6:16 PM. At sa ating full moon, mayamayang konti, mawawala na po yung pagiging full moon. Mayamayang konti na lamang. 100% illuminated pa rin ito. Pero magmo-moonrise ito mamayang hapon pa po o mamayang paggabi, 6:45 PM. At bukas na ng umaga ng 6:10 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Tuesday and Wednesday, as usual, partly cloudy tayo ngayong umaga, pero pagsapit po ng hapon, localized thunderstorms naman ang papalit na may chance ng pag-ulan at 100% chance. So, ganun din ang mangyayari. At sa atin namang forecast bukas ng Wednesday, ganun din, as usual, na may 90% o 87 to 90% chance daw na uulanin. So, mukhang patuloy-tuloy pa rin tayo makakaroon daw ng mga localized thunderstorms ngayong hapon o gabi. So, importante ang magdala ng payo ngayong araw mga folks, lalo na dito sa Metro Manila. Highest sa lowest temperature expected, 33 to 34 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay maglalaro 26 to 27 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Tuloy-tuloy pa rin ang frontal system dito sa extreme Northern Luzon. Makikita po yan. Kaya patuloy pa rin nakakaranas ngayon ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog pa rin ang Ilocos Norte, ilang bahagi ng Ilocos Sur. Yan, especially sa may bandang Batak, Ilocos Norte hanggang Bigan. Aabutin din ang bandang Ilocos Sur at sa buong bahagi ng dulo ng Cagayan, Batanes Group of Islands. Nakakaranas kayo ng mga pag-ulan dyan na may kasamang pagkulog at pagkilat. Ingat po! At the rest ng kanluran ng Northern Luzon, kasama na ang parte ng La Union, magiging partly cloudy tayo dyan, pero asahan ang mas maulap, gloomy at mga isolated rain showers pagdating na rin sa hapon o sa gabi. Ganon din sa may bandang Pangasinan at Zambales, nakataas pa rin ang forecast dyan. Sa ngayon, medyo gloomy tayo dyan sa buong bahagi ng Apayao, Kalinga, Abra, Tugigaraw, kasama na ang silangan ng Isabela, Ifugao, hanggang dyan na yan sa San Jose, sakop ng Nueva Ecija. Central Luzon, katamtaman din pero maulap at gloomy rin tayo dyan. So nakataas din ang forecast. Tayo ay magkakaroon pa rin ng pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat gaya kahapon. So take note dyan. Hanggang Angeles, Pampanga, Gapan, pababa ng Bulacan. Nakataas din. Yan, kung titingnan po natin yung forecast sa ating rain and mean sea level pressure, makikita po ay medyo maulan ang parte pa rin ng hilagang silangan ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon dahil pa rin sa tuloy-tuloy na frontal system. And kitang-kita po yung frontal system pa rin dito. Bagamat forecast yan, tungtugma po yung forecast na yan. At makikita natin ngayong umaga hanggang tanghali, medyo mataas ang saturation ng silangan ng Northern Luzon at hanggang bandang Southern Luzon. Pero mga mahihina at katamtamang pag-ulan ang nakikitaan natin dito. So, expected ang mga ilang isolated rain showers. Sa Metro Manila at bandang Kanluran, medyo katamtaman muna at halos moderate lamang. Wala pang nagiging pag-ulan base dito. Pero pagdating po ng bandang hapon o tanghali,
Yan, mga bandang hapon po, 2 p.m. yan. Forecast, makikita po, mamumutakti na naman ang localized thunderstorm dito sa extreme Northern Luzon at uulanin na naman ang bahagi ng Ilocos Norte, Cagayan hanggang Central Luzon yan at makikitang damay ang Metro Manila. So hapon po, expected natin mamayang hapon na naman tayo makakaramdam ng makulimlim at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. At mapapansin ninyo sa may bandang Mindanao din, nakakaranas din sila ngayon ng mga pagkulog at pagkidlat dyan. Ayan o. At may mga isolated rain showers din na umiiral sa Davao Region and the rest ng Sorsogon area. So medyo uulanin tayo sa Luzon at Mindanao ngayong hapon po o gabi. So prepare na lamang sa inyong mga payo mga folks. Bagamat sa may bandang Bicol Region at Visayas area, medyo katamtaman at medyo mababa ang tsansa ng pag-ulan. Siguro, isolated lamang na mga ilang light rain showers ang iiral kabilang na ang Palawan area. Ayan, no? Medyo mataas lang sa may bandang Mindoro. At pagsapit naman ng kinagabihan po, yan, pagsapit po ng bandang gabi po, mukhang dito ay uulanin tayo. Yan, sa latest ng nagbabago kagad kasi ang forecast nito every 6 hours. Kaya maganda yung bagong program ng ECMWF natin. At makikita natin ay inuulan na ang buong bahagi ng Luzon. Ayan, may mga pagkulog at pagkilat tayo dyan. Bagamat hindi ganun kalala ang magiging pag-ulan, naglalaro lamang sa around 2 o 4 mm to 10 mm ang expected. Rain velocity siguro ito. Pero malinaw dito na magiging maulan po ang parte ng Northern Luzon kasama na ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area at Mindoro. Yan. So sa gabi po medyo maulan pa rin tayo at asahan ang pagkulog at pagkilat. Ganon din sa may bandang Mindanao, medyo maulan din ang parte na ito ng Sorsogon area at Zamboanga Peninsula. So magkaroon man na mahihina or maaring heavy rain showers ang magiging forecast niyan, malinaw lamang na mataas ang tsansa na tayo'y uulanin na naman mamayang hapon o gabi sa Luzon at Mindanao area. So balik tayo sa ating satellite imagery. Ngayon ay kasalukuyang katamtaman ang buong bahagi ng Southern Luzon pero partly to mostly cloudy ang ilang bahagi ng Southern Luzon. Kabilang na ang bandang Bicol Region at Quezon Province, Camarines Norte, yan, hanggang dyan sa may bandang Atimonan, Quezon, hanggang buong Bicol Region na katamtaman, maulap din ang panahon. Asahan din ng mga kalat-kalat at isolated rain showers dyan sa may bahagi ng Sorsogon. Sa may bandang Mimaropa naman ay maaraw at katamtaman muna ang lagay ng panahon sa inyo. Pero mataas din ang forecast na kayo uulanin dyan. Isolated nga lang ito. At sa the rest ng Southern Luzon mula Marinduque at Romblon na magiging mas maulap at magiging isolated din ang mga pagkulog at pagkilat at mga mahihina at katamtamang pag-ulan. Magiging isolated din ang pag-ulan sa kanluran ng Visayas, especially sa may bandang Panay Island, lalo na sa dulo ng bandang Antique, yan, pababa na yan ng bandang San Jose de Buena Vista, Tobias, Wamier at Anay-i, at maaring abutin ang Iloilo na magiging maulap at kalat-kalat din ang pag-ulan. Sa Negros Region naman ang bandang Candoni, Sipalay, hanggang patawid na ng Bayawan, sakop ng Negros Oriental. Katamtaman ang rest ng Panay Island dito sa Silangan mula Concepcion hanggang dyan sa may bandang Aklan at Capiz. Sa Negros Region naman ang Canlaon, Cadiz, Escalante hanggang San Carlos at La Libertad. Yan, medyo mas katamtaman at medyo mas humid ang panahon ninyo dyan. The rest and central ng Visayas at eastern portion ng Visayas, katamtaman ang lagay ng panahon. Mostly, fairly weather tayo dyan kasama na ang Leyte at Eastern Samar Region at Bohol. At yan sa may bandang Cebu ay moderate ang ating panahon. May mga ilang partly cloudy pero generally moderate ang panahon ninyo dyan. Ilan lamang sa mga isolated rain showers ngayong hapon ang iiral sa iba't ibang panig ng Cebu, Bohol at ilang bahagi sa Eastern Visayas area. Pero mangunguna sa inyo ang madalas na mataas na alinsangan. Bunsod pa rin yan ang tuloy-tuloy na easterlies na magpapaalinsangan kasama na ang bahagi ng silangan ng Bicol Region, Eastern Visayas at Eastern Mindanao area pa rin. Tuloy-tuloy po yan. Samantala sa may bandang Mindanao, kasalukuyan nakakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog ang ilang bahagi ng Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Norte, ilang bahagi sa may bandang Dipolog o Sami City hanggang sa may bandang Lanao del Sur. Bagamat mga isolated, mga mahina at katamtaman ito, asahan ang mga biglaan lamang na mga moderate and some heavy rain showers. Kung titingnan natin heavy rain potential,
may mga ilang cluster ng heavy rain sa may bandang Zamboanga Sibugay o Zamboanga del Sur, pero sa baybayin ito, so mga ilang light to moderate ang nararanasan sa bahagi ng Zamboanga del Sur. Katamtaman din ang bandang Zamboanga City at Isla ng Basilan o Hulusulu. Asahan din ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Ganon din sa bahagi nga po ng Sorsogen, kasama na ang Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur. Balita ko, medyo magulo din daw ang nangyari sa butuhan sa Maguindanao. Sana naayos po yan. Kasama ang Sultan Kudarat at bandang South Cotabato. Bagamat medyo mas moderate na sa may bandang Coronadal, General Santos at Davao Occidental. Katamtaman din ang lagay ng panahon sa buong bahagi ng Bukidnon at North Cotabato. Bagamat part nito sa Muslicaw di tayo dyan, kasama na ang Davao del Sur and the rest ng Davao del Norte. Ganon din sa hilagang bahagi ng Mindanao, Cagayan de Oro, Misamis Oriental hanggang Agusan del Norte. Katamtaman ang lagay ng panahon, isolated lang din ng mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Ganon din sa buong bahagi ng Surigao del Norte and the rest ng Agusan del Sur pababa, mula sa may bandang Surigao del Sur, Bislig, Hinatuan hanggang Davao de Oro. Pero mataas po ang forecast na sa hapon o sa gabi ay uulanin na naman kayo dyan, especially sa Davao Oriental, lalo na sa may bandang katimugan ng Mindanao ng Governor Generoso. So sa hapon po, take note po sa may bandang eastern part ng Mindanao or bandang Sorsogen area, asahan pa rin na magkaroon kayo ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa hapon dahil nakita na rin natin sa ating generated na mean sea level pressure and rainfall ngayong araw. Bagamat wala pa rin tayong inaasahan na anumang pamumuo, anumang low pressure area o sama ng panahon na iiral sa atin, binanggit na natin yan na within 2 to 3 days nga po, wala tayong inaasahan na may mamomonitor. Unahin na natin ang computer models ng GFS. May mga ilang surface trap lamang. Well, anyway, may bago tayong weekly na Genesis for possible tropical cyclone Genesis. Ganyan po ang magiging format niya na. Yan, ganyan. Yang area na yan yung most probably zone na magkakaroon o posibleng may tropical cyclone development at kikilos ito base dito sa pinapakita natin. West-northwestward o northwestward ang magiging kilos. Yan yung magiging genesis natin at base na rin kay GFS, may nakikita na ilang invest na tumatawid dito sa may bandang eastern part ng Mindanao. Then kikilos pa northwestward papunta dito sa may bandang Palawan. Yan, base yan. Ang forecast niyan, magsisimula ay May 16 po yan. So, mga this coming weekend po, may lalabas na bagong forecast. So, bandang May 16 daw, mayroong posibleng low pressure area dito sa may bandang east portion sa Mindanao. Then, kikilos pa northwestward. Ayon yan kay GFS. Yan. Then, tatawirin nito ang buong Central Visayas palabas ng Palawan area. So mukhang mataas ang forecast ni GFS na may mabubuong low pressure area this coming weekend. So tingnan po natin yan mga folks. Malalaman natin yan kung tutugma dahil kay ICMWF tropical wave lamang at ITCZ intertropical convergence zone lamang nakikitaan natin dito this week na may mabubuo at magkakaroon ng mga surface trap na magpapaulan sa may bandang Mindanao area. So this week po yan hanggang this coming weekend. Kay NABGEM naman ay wala rin nakikitaan na aktibong low pressure area. So bukod tanging si GFS lamang ang may nakikitaan sa ngayon. So napaka-disorganized pa ng forecast at hindi pa assurance na mangyayari ito dahil hindi pa nagtutugma sa iba't ibang mga weather agencies. Malalaman din natin yan sa Genesis. Mula sa ating global spectral model ay makikitaan natin na wala rin tayong inaasahan na may mabubuo. Bagamat may yung ITZZ o yung surface trap na bumuo ngayon o umaangat na naman dito sa may bandang southern part ng Mindanao. So magdudulot po ng mga ilang circulated trap dyan So magbubunsod po yun ng mga malawakan at kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog dahil sa intertropical convergence zone. Nabalitaan nga natin ang bahagi nga daw ng Vietnam. Grabe daw ang naging pagbaha sa kanila kasama na dyan sa may bandang Vietnam. Grabe ang naging pagbaha. More than 600 mm daw ang naging pag-ulan sa Vietnam. Nadaig pa nito ang ilang dekada na record ng pag-ulan sa kanila. Well, normal po yan dahil lalo na't nagpapalit na nga po yung Julian Oscillation dito. Nagkakaroon na ng bagong Julian Oscillation sa may bandang Indian Ocean kaya nagkakaroon ng mga tropical cyclone dyan malapit sa bandang India. Dyan. Bandang pagitan ng India.
nagkaroon ng low pressure area dyan ngayon na may nade-develop ngayon na anomaly. So kung titingnan natin dito, mataas yung anomaly sa may bandang ayan oh, malapit sa may bandang India. Yan oh. Sa halos Bengal Bay, nagkaroon ng mataas na anomaly at meron silang favorable developing shear dito sa alongside ng malapit sa may bandang Malaysia. Pagitan nito, border ito ng India. Ewan ko kung sakop na ito ng India. Mataas yung developing ng low pressure area ngayon dyan. Very favorable po siya. Ayan oh. Meron dito sa may bandang southeastern na Mindanao. Mataas din ang favorable. Yan. Ayan. Bibilugin natin ha. Yan. May favorable dito. At pagdating naman sa pinaka-vorticity, at least nasa moderate na rin yung vorticity nito. So titingnan natin kung tataas yan. At posibleng o anytime posibleng maging invest po yan. Sa ngayon mababa pa yung probability nito, pero pasok na kasi siya sa pinaka-invest to moderate yung development. Pero sa ngayon mga bandang invest lamang ito. Ayan o, base dito. At dito naman ay nagpa-favorable naman po. Kaya lang disorganized pa yung kanyang circulation dito alongside ng intertropical convergence zone. So makikita ninyo yung pattern ng ITCZ. Ito po yan. Ayan, ayan. Bandang Indonesian Peninsula. And then nagko-conjoin ito dito. Kasi yung bagong circulation dito, may low pressure area kasi dito na nabubuo. Nahahatak. So yung oscillation dito ng southwesterly trade wind, nahahatak na naman niya. Kaya may posibilidad mag-recoil ngayon yung mga southwesterly trade wind dito papasok sa atin sa timog kanluran ng bansa. So posible po na mapapaaga yung development ng southwesterly trade wind po siguro mga next week na siguro mararamdaman na natin ang unti-unting pagpasok ng southwesterly trade wind po dahil hinahatak kasi nitong ITCZ na may embedded pa na low pressure area dito. Kaya tumataas taloy ngayon yung oscillation dito ng hangin na nahahatak at nabuboost yung southwesterly trade wind para dito sa bandang southwest ng ating bansa. So titingnan natin maigi yan dahil medyo nagkakaroon tayo ng mga ilang favorable dito sa southeast ng Mindanao. Ayan yung kanyang horizontal anomaly mataas na rin, at least moderate. At sa pinaka-cyclonic probability at least on observation na rin. Bagamat napaka-disorganized pa ng ipinapakita ng forecast na ito, pero babantayin natin dahil anytime maaring itawag yan na invest low pressure dahil wala pa naman tayong nakikitaan sa ating real-time na tropical cyclone formation probability pa rin in real time. So bagsak tayo sa tropical cyclone strike probability. Ayan yung latest natin, hanggang 20% pa rin yung probability na posibleng mayroong mabuong low pressure area. Kung hindi man low pressure area, sa pestra po ito na magpapaulan sa may bandang Mindanao area. Yan, within 72 hour po yan. Yung period niyan hanggang May 15, 2025 po yung forecast niyan. Pero for the next, within 96 hour period naman, kung titignan natin yung expected forecast, kitang-kita nga po, mataas yung probability of tropical cyclone development na dito. Nasa 50% chance na. So, maaring maging low pressure area po yan. Yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, kung titignan natin ang within 96 hour period na forecast, so, walang latest load. Tingnan natin yung 120-hour load. Wala. So, since wala pang latest load, makikita natin yung tropical cyclone genesis niya. Inaasahan natin ay ganyan na naman ang magiging galaw niya. Ayan katulad ng pinakita natin kanina. So, expected ang tropical cyclone genesis ay ganyan na yung magiging pattern niya. So, kung sakali tumaas ang forecast nito, yung possible strike probability niya, maapektuhan nito ang bahagi ng eastern part ng Mindanao area. Yan. So, be ready na lang po kung sakali. Pero kung hindi man, dala nito ay ulan. Pero sa ngayon, ang apektado, ang magiging tsansa na maapektuhan ng Mindanao ay 5 to 10% lamang. So, napakababa. Napakababa na maapektuhan ang Mindanao nito within 72 hour period po. So, wala pa tayong distinguish kung maapektuhan yan. Mababa pa lang naman. So, sa ngayon ay hindi pa natin niruled out yung probability na yan hanggat mababa ang tsansa ng kanyang genesis forecast. At sa ulat lindol, so far, wala pa rin tayo na detect na anumang aktibong o malalakas
na mga pagyanig mula kahapon at madaling araw. Itong noise na ito, dulot lamang yan ng sunod-sunod na mga localized thunderstorms. Mapapansin ninyo sa gabi, malawak ang localized thunderstorms. So, tumaas yung noise sa aking seismometer. Pero generally, wala po tayong nadetect na malakas-lakas na pagyanig malapit sa amin sa Caloocan o within sa territory ng ating bansa. Pero mula sa data feed ni PBOX mula kaninang alas 12 na madaling araw, wala rin tayo na itala na magnitude 4 man lang, pero marami-rami na kaagad ang mga minor and moderate earthquakes. Typically, this is member ng southeast ng Visayas at eastern part ng Mindanao, which is nag-iingat pa rin natin ng mga kababayan natin. Dahil mayanig-yanig pa rin despite na mahina ang mga amplitude nito o yung mga intensities. Wala naman sa ating historical earthquake kung nakakailang total earthquake na tayo o earthquakes na tayo for the month of May 2025. Nasa total of 449 earthquakes na po tayo. 428 dito sa magnitude 2.0 pataas, 21 sa magnitude 4.0 at nanatiling wala tayong naitala na kahit isa pang magnitude 5 or 6.0 pataas. Pero mapapansin natin, marami pa rin ang mga naging pagyanig sa may bahagi pa rin ng Mindanao na nasa mahigit 325 earthquakes po tayo kumpara sa bandang Luzon na 124 mahigit ang total earthquakes. So, mas yanigin pa rin talaga ang bandang katimugang bahagi pa rin ng ating bansa. So, mag-iingat pa rin tayo kahit na kakaunti pa lamang yung ating naitalang malalakas-lakas sa pagyanig. Which is, lalo tayong dapat maging alisto o alerto dahil the more na mas tahimik yan, the more na dapat tayo ay maging maingat anytime. Dahil mahirap na kapag bigla tayong binuluga isang araw na lamang ng isang malakas na pagyanig. So, mas lalo tayong magiging alisto kapag kaganyan po na wala tayong masyadong naire-record na medyo malakas-lakas na lindol. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, 13, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, May 13, 2025. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong araw sa ating report
asahan lamang na magkakaroon tayo pa rin ng mga localized thunderstorms, lalo na ngayong hapon pa rin po, gaya kahapon ha. So be ready sa inyong mga payong. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman ng pinaka-dynamic events mula sa reading mismo ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.